Gandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila na nakatutok sa atin ngayon dito sa 1FM Kwentuhan ng Bayan. Kasama nyo na naman ngayong araw na ito mga kawana, nag-iisang taga-kwento ng bayan na si Loven C. Kamusta mga nasa opisina, nasa mga kanilang tahanan, nasa kanilang tindahan, at syempre yung iba naman ay namamahinga sa kanilang tahanan. Hello po sa inyo mga kawan. At shoutout din sa lahat na masisipag nating tsuper na namamasada ngayon sa kanilang lugar, mga kawan. Hello po sa inyo mga kawan, masisipag natin dyan ang tsuper. Kamusta ang araw ninyo kawan? Ako, Friday na. Talagang TGIF na talaga ngayon, no? Thank God it's Friday! Siyempre, may kanya-kanya na tayo mga lakad na ito, kawan, no? Yung mga hindi nakaabot ng Feb 14 dahil napakadaming tambak ng trabaho. Ngayon magbabawi yan. Ngayon makikipag-date yan, no? Sa mga hindi naka-date ng mga kanilang partner, boyfriend, girlfriend, nako, ngayon pa lang magbabawi ang mga yan, no? Sana all! At syempre sa mga kawan natin na wala pa rin ka-date, makamamaya sa pag-gimmick mo meron ka na maka-date, no? Hinay-hinay lang sa pakikipag-date, ha? Dapat yung tamang tao piliin mo, no? Doon ka rin kung gusto mo makahanap ng tamang tao, doon ka sa tamang lugar, 'di ba? Na dapat mapaghanapan mo, no? Pero kung gusto mo lang ay kaligayahan at kakwentuhan lang, bakit ka pa maghahanap sa iba? Nandito na sa 1FM, no? Anyway, mga kawain, sa mga kawan natin na nakatutok ngayon from Tarlac, Tacloban, Butuan, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi, at marami pa pong iba. Tacloban, hello sa inyo mga kawain. Happy Friday. Ngayong Friday natin mga kawan, yung mga kawan natin, no? Ang dami mga hugot. Pero may mga napili ako mga magagandang hugot nila. Nababasahin natin kawan. Ngayong oras na to, talagang magbibigay sa atin ng kwento to sa atin ngayong oras na to mga kawan. Ako, alam mo na, batiin ko muna si Margie. Hello sa'yo Margie from Qatar. Happy listening and watching right now sa 1FM. Marge, big shout out. Avid listener natin yan sa La Marge, no? Calixto family. Hello sa inyo, Calixto family. At syempre sa mga nanonood sa atin, mga nagpapabati sa atin sa Mindoro, hello po sa inyo mga kawain. Sa mga hindi natin minsan nababati dyan, nako, big shoutout sa inyo mga kawain. Ang dami pala nanonood, no? Sa Mindoro, ang dami nanonood sa Mindoro, Batiin na muna natin mga kawan, batiin na muna natin ang mga nagpapabati sa atin sa Mindoro. Isa-isayin natin. Wait. Ayan, sabi dito, big shoutout kay Dayan Elocat de la Real. Happy Friday po sa inyo. Feningas Obales, hello po sa inyo. Ricky Maximo, hello po sa inyo. Pa-shoutout daw, DJ Lobinsi. Dito daw kay Bangs Alagao, Jonah Gosar, at thank you for Kagawad Ricky Maximo ng San Jose Occidental, Mindoro. Big shoutout sa inyo mga kawan. Maraming salamat sa inyong pakikipagkwentuhan araw-araw. Hello rin kay Gemma Benlota Canlas. Hello po sa iyo Ma'am Gemma. Hello po sa inyo. Happy listening and watching. Kawan, alam nyo kawan na Good Friday ngayon, no? At kanina, may kinainan lang ako. Kwento ko lang sa inyo. Segue ko lang sa inyo to. Alam nyo kanina, ang sarap ng kinain ko. Bumili ako sa may labas, tapos bumili ako bangus. Bangus yung kinain ko kanina, tapos nag one rice ako.
1.5 yata yung kanin ko. Kasi hindi naman ako nag-breakfast. Tapos kawan, ang sarap lang ng pagkakaluto, sobra nung bangus. Kasi syempre, tagal ko na rin hindi kumakain ng bangus dahil nga ang hilig ko syempre sa mga fatty foods. Pero ito nga ang ganda rin ng araw natin ngayon na parang sa wakas parang na-introduce ulit sa akin yung pagkain ulit ng isda. 'Di ba? Siyempre parang ang tagal ko na lagi na parang araw-araw pork, beef, pork. Ganun na makakasama naman talaga sa kalusugan natin. 'Di ba? Kaya ngayon pinipilit ko na Pinipilit ko na isama na talaga lagi sa routine ko sa isang buong linggo na mas lamang ang gulay, isda kaysa sa mga beef tsaka mga pork para naman maging healthy talaga tayo, no? Meron kasi isang kawan natin nag-comment, sabi mo naman, DJ Lubinsi, mag-diet ka na. Parang nalalaki yan yata sa akin sa camera dati. Pero batiin ko lang din pala, gusto ko lang palang batiin si Diwata, no? Si Pares Overload ni Diwata. Alam nyo kawan, nagpunta kami dyan kahapon. Tapos, kung hindi nyo pa siya kilala kawan, kung nagfe-Facebook kayo, pwede nyo siya mapanood si Diwata. Si Diwata po, siya po yung 2016, sumikat siya kawan sa isang balita na nakipag-gulpihan. Tapos, dahil meron siyang mga kaibigan na naggagawa ng masama doon sa ilalim ng tulay kasi taga-ilalim siya ng tulay. Pero ngayon kawan, 2024, talagang taon niya to kasi nag-trending ang kanyang negosyo na Pares Diwata. Ngayon kawan, nakausap natin siya kahapon at natikman natin sa kanya yung Pares niya. Kaya sabi ko parang nagigilty ako kung Good Friday na nga tapos kakain pa ako ng baboy or beef. Talagang dapat dapat kumain lang tayo ng isda o gulay lang. Napapalaki na kasi ako. Laki ko na. Hello sa'yo, Tita Shirley. Hello sa'yo. We love you so much din, Tita Shirley. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Pag napanood na naman doon ng nanay ko, tapos nalaman yung mga anong kain ko, nako, patay na naman. Minsan, yung mga magulang natin, kinokontra tayo sa pagkain. Pero sila pwede. Kwento ko lang din sa inyo, yung nanay ko, kain na matamis yun, pero borderline na siya. Pasaway yun Pasaway. Lagi kami nagtatalo, kawan. Sa mga kawan natin dyan na pasaybay, hello sa inyong lahat. Magandang tanghali. Yung mga kawan na ito gusto ko munang ating buksan ang ating mga pag-uusapan at kwentuhan ngayon. No, sabi nga daw dito ng kawan natin sa ating topic for today, sabi niya dito, lahat na nangyayari daw sa buhay natin ay hindi naman by chance o accident. Kasi lahat na nangyayari daw sa buhay natin is written. Ginawa na yon bago pa man tayo ipinanganak. Sadyang itinadhana na yon. Kawan, agree ka ba sa ating kwentuhan ngayon, kawan? No? Yan, no? Pag-usapan natin yan, kawan, no? Ikaw ba, kawan, na naniniwala ka na ang kapalaran mo o nangyayari sa buhay mo bago ka palang ipinanganak nakasulat na yan o nasa mga palad mo na yan, kawan? O sadyang yung mga bagay lang talaga napapabilis lang natin na pangyayari o napapabagal natin dahil sa mga action natin. Naku, kawan, mag-usapan natin yan ngayong araw na to. Nahihirapan ako dun nasanay ako Ngayong araw na ito, mga kawan, pagkwentuhan natin yan. Dito lang yan. Siyempre, sa 1FM with Lubinsi. Huwag kayong mawala. Muli ako magbabalik, mga kawan. I-drive. I-drop nyo lang po dyan yung mga comment ninyo, mga kawan. At hello rin sa'yo. No, sa mga nagko-comment dyan, hello po sa inyo, sa mga kawan natin. Ito si Chinese ba to? Korean yung pangalan nito. Ang kawan natin na isa. Hello rin kay Limuel sa mga nakikinig siya, no? At hello rin kay Erchi, no? Good afternoon, idol. Pa-shoutout po ang
Enalda family at Enardo family. Thank you po yan. Maraming salamat din sa iyo, Archie. Big shoutout din, siyempre sa mga kawan natin dyan sa Baler. May mga kaganapan pa rin dyan sa Baler, mga kawan yan. Ako, big shoutout po sa mga kawan natin dyan. Hello rin kay Jessa May, no? Orca, pa-shoutout po kami dito sa Concepcion, Calintaan, Occidental, Mindoro. Orca family, mga Orca family, mga avid listeners natin dyan. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Hello sa'yo, ay Magbanwa. Shoutout from Magsaysay, Occidental, Mindoro. Hello po sa inyo. Happy listening and watching right now. Hello rin kay May Malanao sa mga nanonood sa atin ngayon, ha. Sa mga kawan natin dyan. Happy listening and watching sa inyong lahat. Enjoy nyo lang po ang panonood. Hello rin po kay Nanay Dulce. Hello rin po kay Cesar Montana, no? Wow, hindi pa naging Montano, no? Montana pa, nabitin. Mga kawan, ito nga, no? Punta muna tayo sa ating kwentuhan ngayong oras na to. Na sabi nga dito sa ating topic, lahat nga daw ng nangyayari sa buhay natin ay hindi naman by chance or accident. Kasi lahat daw na nangyayari sa buhay natin is written. Na ginawa na yon bago pa naman tayo pinanganak sa sadyang tinadhana lang daw yun. Tingin nyo kawan, anong masasabi nyo dyan? May mga ibang comment dito na mga kawan natin na nagsasabi na hindi sila naniniwala kasi meron daw tayong mga choice sa buhay o meron daw tayong sarili na desisyon para mabago natin ang kapalaran natin. Kumbaga, hindi dapat daw tayo dumidepende lang sa tadhana na yan dahil tayo daw ang gagawa ng tadhana. No? Ang ganda naman ang sinabi ng kawan natin na yan. Pero kawan, meron naman isang kawan natin dito na nagsabi. Sabi dito na isang kawan natin, alam mo DJ Lou Vinci, ako naniniwala ako dyan. Naniniwala ako sa sinasabi na nakasulat na, no? O pinapanganak pa lang tayo, alam na natin yung tadhana natin. Kasi kawan, sa mga desisyon daw natin minsan sa buhay, yung mga nakatadhana daw sa atin, yung mga desisyon daw natin, kung i-connecta daw natin doon, ay nasa sa atin kung papabilisin natin o papabagalin natin. Paano? Sabi ko nga, paano? Kasi kausap ko siya kanina. Sabi ko, paano yan, kawan? Diba? Kung pwede ko lang siya matawagan, makausap natin dito, sayang hindi . So, ang piliwanag niya naman, kawan, is, sa buhay daw pala, ay tayo, ay minsan kanya-kanya ng tadhana. Kung aasenso tayo, kung saan man tayo papunta, o saan man tayo makakamit natin sa buhay, ay talaga nakatadhana daw na yan. Nakasulat na daw talaga yan. But, nasa sa atin lang kung paano natin papatagalin o papabilisin. Kasi minsan, may mga dinadaanan tayo para tumagal yung mismo nakalaan na bagay para sa atin. 'Di ba? Kasi may mga choice tayo, minsan may mga desisyon tayo sa buhay na hindi natin agad-agad nakukuha yung mga talagang para sa atin dahil nga sa mga mapusok tayo, sa mga nagmamadali tayo sa mga desisyon natin pero hindi pa naman yun yung right time para sa atin. 'Di ba? Kawan, pansinin nyo, may mga bagay tayo na hindi naman natin hiniling pero biglang dumating. Yun daw ang isa sa mga dahilan kung bakit nakatadhana na daw talaga para sa atin yung kapalaran natin. Pero para kung ako ang tatanungin kawan sa kapalaran na yan, na usapan ng kapalaran o tinadhana ang buhay para sa atin, ako kawan naniniwala ako na dalawa yan . May dalawa yan sa buhay natin. Although na meron nakatadhana sa atin, pero meron pa rin tayong choice sa buhay natin para mabago kung ano man ang nakalaan sa atin. Kasi kawan, may mga bagay na naiintindihan ko kahit paunti-unti sa mga tao ko nakakausap. Kasi kawan, isipin nyo, example ko na lang si Diwata. Si Diwata, kawan, kung iisipin niya na pinanganak siya, hindi naman maganda buhay nila, nandun sa kwento
Hindi naman maganda buhay nila, pinanganak siya hanggang sa nagkaroon siya ng trabaho, hanggang sa nagkaroon siya ng negosyo. And sabi niya, alam mo, binago ko lang yung kapalaran ko. Yun ang tumatak sa isip ko, kawan eh. Alam mo, Lil Vinci, binago ko lang yung kapalaran ko. Tingin ko kung nag-stay lang ako dun sa tinadhana sa akin na buhay, na nasa ilalim lang ako ng tulay, kasama ko puro adik, puro maloloko, wala lang din mangyayari sa buhay ko. Kumbaga nasa sa atin pa rin, mga palad, mga kamay, kung paano natin babaguhin yung sarili daw natin. And ang ganda nyo ano ko doon, na natuto ko doon sa sinabi niya, na saktong-sakto dito sa tinatanong ng kawan natin at topic natin ngayon, na nakasulat na ba daw ba talaga ang tadhana natin, kapalaran natin. Minsan, hindi eh. Hindi ako naniniwala talaga. Hindi sa minsan, pero hindi talaga ako naniniwala. Kung ako lang din, kawan. Kasi, nasa sa atin kung paano mo babaguhin yung sarili mo. Kasi kapag hindi ka gumalaw, hindi ka nagtrabaho, wala kang makakain. So, mamamatay ka sa gutom. Diba, kawan? Isipin mo yon, nasa sa atin, nasa sa ating sarili. Diba? Kung hindi mo ginalingan yung trabaho mo, hindi mapapapunta sa'yo yung bagay na yun. Diba? Kumbaga, nasa sa atin, kawan eh. Kumbaga, may bless lang talaga tayo at binibigyan lang tayo ng gabay ng taas. Siyempre, nasa sa atin pa rin yung desisyon sa buhay natin. Kung pipiliin ba natin na mapasama tayo, mapabuti tayo, o hindi mapaganda yung buhay natin. Kasi ako rin, kawan, isa ako sa mga naniniwala din na talagang hindi man sa atin nakatadhana yung bagay na yan. Pero kung nanaisin mo at talagang pagsisikapan mo, makukuha mo, kawan eh. Mahahanap mo eh kung ano yung para sa'yo. No? Minsan kasi kapag bumasilan tayo sa tadhana na nakasulat sa atin, paano kung nakatadhana pala sa iyo yumaman pero tamad ka naman? Hindi ka nagsisipag sa buhay mo. Di ba? Isipin mo lang hindi ka nagsisipag sa buhay mo. Wala ka namang pera, wala namang magpapamana sa'yo, hindi ka naman tumataya ng loto. Tingin mo yung nakatadhana sa'yo, ibibigay yon? Hindi. Hindi, kawan. Kumbaga nasa action pa rin natin yan. Kumbaga nasa ating pagpupursige pa rin yan. Kung nasa atin pa rin yung desisyon kung paano natin aayusin yung sarili natin. But syempre, ginagabayan tayo ng taas. Yun lang yun, kawan. Hindi nakasulat, di ba? Hindi pa nakasulat, kawan. Nasa sayong mga palad kung paano mo aayusin yung sarili mo. Yun lang yun, kawan. Para lang sa akin yun, Para lang sa akin. So, sabi ng mga kawan natin, sabi ng mga kawan natin dito, basa muna tayo. Nako, DJ Lil Vinci, ako naniniwala ako na sa buhay natin, kailangan natin tanggapin, no, kung anong nakatadhana sa atin. Pero kailangan din natin ayusin kung alam naman natin na hindi na maganda ang patutunguhan natin. 'Di ba? Kasi sino ba naman ang may gusto na hindi gumanda ang buhay? Sino ba naman ang gusto na laging mapunta na lang tayo sa maling tao? 'Di ba wala naman? Siyempre gusto natin piliin yung maayos at mabuting tao para sa atin, sa ikakaayos natin. And nasa choice natin yun, kawan. Kung pumili ka ng tao, pinagtsatsagahan mo yung taong mapanakit, hindi ka kayang mahalin, nandun ka na lang habang buhay, may stay ka doon. So hindi mo kasi ginawa o di ka gumawa ng aksyon para mapalayo ka doon. Diba? Ganun lang yun, kawan. Nasa desisyon natin yan. Lahat na nangyayari sa atin, nasa desisyon mo yan. Hindi yan tinadhana lang sa'yo. Lahat yan, nang meron ka ngayon, ay pinaghirapan mo yan at ginabayan ka lang ng taas. Yun yun, kawan. Hello sa'yo, Nicole Canlas. Happy listening right now. Hi, DJ Lil Vinci. Ano to? MLS, Hindi ko alam yan. Mahina ako sa mga ganyan, Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!